kanina pa ako nag-observe sa iyo eh. May nakakausap ka sa office, di ba? Pero hindi mo nababanggit na last year pa siya blacklisted, nag-request siya, nag-process, nagbayad, may resibo. Unfortunately, hanggang ngayon blacklisted. Ikaw ba yun? Oo. Saan naka-hold ang mister mo? Sa terminal, ay sa ano daw po, sa fourth floor daw po sir. Sa Oo. Kailan pa? Yung 70. Yung 70. Nag-overstay po siya, kaya nag-blacklist ko. Pero last year po, binayaran ko po. Saan ka nagbayad? Sa BR. Sa BI. Mas galing po ako kanina dun sir, kasi pinakabalik-balik po ako. Sabi po po, Pabalik-balik ka sa BI. okay. Yun na nga po ko natulog sa labas ng kasi Sa labas ka natulog? nandun sa may guardia po. Pag-uwi ko po nung laon yung sumaras. Sal ka sa kanya? Saan kayo kanya sal? Sa Rosario. Saan? Sa Rosario po. Rosario, Laon yung sir. La Union. Nayaran ko po na blacklist po niya sir. October 24 Magkano? po. 50,000 pesos. Marami po yun sir. 100 plus po yung binayaran ko po sa kanila. Iba-ibang resibo. Yes po. Ano yung may ano si Sir Ting, ano yung sa foreigner na ano yung Naka-hold sa 4th floor. BI. Ang Immigration. BA po kasi sir, andito po yun sa loob po yun. So, wala silang opisina sa labas. Tingnan nga natin. Doon natin i-verify yung mister niya. Picture naman na ako sir. thank you sir. Pwede ko po kayo sa dun sir. Hindi ko po siya natatanggap sa blacklist ko. Pero nakapag-coordinate ka na sa main of immigration. Tapos napasa-pasahan na sila ko kaya umapit sa akin yung mama ko po. Kay Congressman. Picture lang po. Kami po terminal po. Ay, good afternoon. Pinay siya. Okay. May information siya na na-hold yung kanyang mister. Kasal siya. Muhammad po. Muhammad Izeldin Sid Ahmad po. Ibrahim. Ito, Mohamed Isaldin. Blacklisted po siya. May mga receipt siya dito na inayos niya, binayaran niya, brother. Brother, excuse me for your information lang, public service. No, naka-record tayo ha. Ang gusto nating malaman, anong status niya ngayon? Sir, ang sinusunod po natin as protocol po dito, kung ano po yung nakalagay sa database namin. Kung dumating po ng June 17, blacklisted pa po, ibig sabihin, hindi pa po lifted ang ating yung blacklisting niya. Ang only the commissioner po ang makapag... Yes. Ano po. So mag-iintay po tayo ng order from the commissioner. And then, sila na po mismo ang maglilift doon para po matanggal dito. Naintindihan ko, kaya nga ako nag-check dito kung nandito. So, based on your data, Yes. nandito yung tao. Pwede bang bisitahin namin? Kailangan po natin ng ano po, escort po sa airline. With respect sa iyo, brother, siguro ikaw magko-coordinate. Sige po, tara po. Sige na. Basis na lang. Po tayo sa Washington. Good afternoon. Nakasama ko po si Colonel Busita. Congressman po. Okay, meron tayo Salamat po. Philippine Airlines. Asawa daw ng Pilipina. May blacklisted so na hindi natin nakapasok. Gustong bumisita. Nagaan si Colonel Busita na makaparating. Okay po. With my wife po. Kasama na lang daw po tayo sa opisina ni General Manager Lito Alvarez kasi sila lang daw po ang po pwede mag-approve. Wala po siya. Okay, sige. Sasamahan na lang tayo. Okay, sige. Thank you. Mrs. Alik. Nag-aalala yung Mrs. Sinong pwedeng makausap namin? Sir, wait lang po sir. Inform ko lang po yung hospital. Sige. Wala po si Jim. Sige, mabilis lang kamo. Thank you. Brother, good afternoon.
Meron kasing lumapit sa akin, kababayan natin, Pinay. Kasal siya sa foreigner. Last year, na-hold siya dahil ng blacklisted. So, nagbayad sila, nag-process ng requirement dyan sa BI, sa head office, last year. Itong June 17, dumating yung husband niya, na-hold na naman until now. At hanggang 5:30, ano ba oras na? Aabot pa kami kung pupunta kami dyan. Ganito na lang, brother, with respect sa iyo, kasi syempre Friday ngayon, picturean ko yung documents, tapos paki-verify ano bang nangyari, bakit ganun. Thank you, ha? Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Picturean ko. Pareho ito, tsaka yan. Opo, naka-attach po dun sa lifting po niya. Sir, nasend ko na po lahat. Nasend mo na sa office nyo? Nag-overstay po ba dito? Overstay. Nung last time po, nag-overstay po siya. Okay. So, nung last year po, Indigency. So, indigency. So, nakabayad na po lahat Yes ng tenancies. po. May Okay resibo. na yun po, pinorward ko na po lahat yan sa staff ni Commissioner Biado. Ang tanong, brother, kung tayo nasa kalagayan niya, siyempre gustong makita. Ano ba ang polisiya ninyo? Magpa-escort na lang tayo hanggang sa... Nandun na po sa opisina ko yung asawa po niya. O, sige. Pinababa ko na po. Okay, thank you. Thank you. sige po. Kailangan gusto lang daw kung nakita ng asawa yung passenger na. Hindi rin namin nga po. nandito si Sir Alvin. Pwede po bang... Sir! Nagkaroon. Nangangasawa. Iyaano lang natin. May office. Oh, nasa office lang. Dito nag-aral yung husband mo. Sa Baguio po. Ilang years? 1 year po sa Baguio, tapos sa Dagupan po is 2 years po. Brother. Congressman, Yes. check ko na po, initially, hinahanap lang ng doctor. Hindi po kung nasaan. Pero naipilit ko na rin po sa terminal pag yung subject natin. Anong status niya? Hinahanap pa po yung documents po niya. Yes po. Right now, pinapatrace pa po namin. Alam na rin po ng support staff namin, inasikaso na po nila Congressman. So, So, anong... balikan ko po kayo once ma-confirm namin kung nasaan yung documents. Kasi sa records po namin, wala nang natatransmit sa Office of the Commissioner. So most likely, nasa legal division pa po siya. Tinitrace lang po ngayon. So, anong magiging possibility niyan kung makita ninyo na hindi pa approve po? Tingnan po natin, Congressman, kung nasaan yung papel para doon po sila makapag-assess yung mga lawyers po namin dito sa Okay, Office of the sige. Commissioner po. Actually, kaya ito pumunta sa office ko, hindi na malaman kung saan makikipag-usap at kung anong gagawin eh. Oo, Opo. kaya kami umeepal. Anyway, hindi mo naman kasalanan yan, ano? Wait ko na lang kung anong advice ng BI. Sige po, sir. Antayin ko lang po yung sa legal po para makita lang nila yung documents. Then, ma-assess ko yan kung ano talaga yung course of action na gagawin po. Okay, please. Okay, sir. Sige po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Kaya kayo, huwag kayong mag-asawa ng foreigner, ha? Bye-bye. Thank you. Brother, saan tayo daw? Okay, tama. Sama mo. Brother, pasok tayo, Chief. Third na lang tayo. Boss, brother, mamayat ka, ha? Brother, Laurente, taga saan ka? Layo, ha? Thank you. Mistake po talaga. Sorry. Okay po. By the way, ma'am, excuse me. Sasali lang ako. Hindi kasi binabanggit niya. Blacklisted siya last year. Nag-comply yung misis. May mga resibo sa BI. Unfortunately, hanggang ngayon, hindi pa deleted sa blacklist. Sinasabi ko sa inyo kasi iba yung dating na blacklisted. No? Oo. Ito yung wife niya. Gusto kong makita para ma-check ko rin kung anong situation ng subject.
Foreigner. Okay, thank you. Chief, with all due respect, banggitin mo pag may nakausap Hindi po, ka. sir. Ang ano po kasi, dito po sinabi ko lang po na kaya hindi po napapasok dahil blacklisted. Hindi, ganito. Kanina pa ako nag-observe sa'yo eh. May nakakausap ka sa office, di ba? Pero hindi mo nababanggit na last year pa siya blacklisted, nag-request siya, nag-process, nagbayad, may resibo. Unfortunately, hanggang ngayon, blacklisted. Kasi kaya ko lang nabanggit, brother, chief, importante yung complete information. Kasi pag sinabi mo agad blacklisted, parang ang connotation agad nun, questionable itong tao na to. Pero at least masabi natin na last year, nag-process, may documents, may payments, medyo maiiba ang dating. Yun lang ang request ko. Kasi pag sinabi natin blacklisted, kahit ako, pagkausap mo, Sir, Colonel, blacklisted eh. Pero kung mas ma-inform natin yung mga concerned party na ito ay nagbayad, nag-process, eh hanggang ngayon hindi pa na-lift yung blacklist niya, iba yung, kailangan alam kasi yung complete information. Yun lang naman ang aking punto on behalf of his wife. Good afternoon. Nagka-problema ng ganito. Sir, noong June 17 po. Kailan po, saan ka pumunta? Doon po sa main po. Sa main? Opo, tinanong ko po doon. Anong sabi? Sabi po sa akin, kumuha daw po ako ng SPA para daw po ano daw po yung... Yun po yung pinapirma ko nung June 18 po dito po ulit, sir. Bumalik po ulit Kanino ako dito. pinapirmahan? Sa asawa ko po kasi yun po sabi sa immigration po. Tapos So, bumalik- nakaharap mo siya. Hindi po nila inalaw. After noon, anong nangyari? Ano po, edi pinasis ko po ulit tapos pinagawan po ulit ako ng SPA na representative po ako. Tapos bumalik po ulit ako doon, sabi po sa akin, balik ka ng Friday para to follow up daw po. Edi bumalik po ako kanina. Tapos nag-antay na po ako doon na hanggang magbukas po. Tapos nung sinabi ko po, sabi niya hindi pa daw po siya napaprocess. Sabi ko naman po, last year pa po yan. So, ibig mong sabihin, walang malinaw na sinabi sa'yo sa Bureau of Immigration? Wala po. Yung umakyat po ako ng commissioner po, Office of the Commissioner. Pinasa po ulit ako dun sa taas po. Tapos nung pinakita ko po yung document po, sabi po niya, ma'am, pulin mo to, sabi niya, punta ka, mag-request ka ng SPA. Yun po yung ulit yung ginawa ko po, pumunta po dito sa airport po. So, hindi lang 4 na beses. Hindi po. Taga La Union ka. Yes, sir. Rosario po. May kamag-anak ka dito sa Manila, Sa Cavite po. sa Cavite. So, ibig mong sabihin, naku, La Union. Ibig mong sabihin sa La Union ka umuwi. Opo, sir. Nung June 18 po, nung June 18 po, after ko po nagpasa po ng SPA, kapilitan po na umuwi po ako ng La Union. Tapos bumalik po ako ng alas 12 kanina po, ng madaling araw. Nag-antay na po ako hanggang mag-open po ng immigration po para maaga po akong matapos sana. Pero yun po. Thank you, okay. Salamat po. Boss, salamat. Salamat po. Thank you, ha. Thank you. Si TM ang Brother. naman. Salamat sa assistance. Chief, Ingat po. salamat. Chief, Totoy Vivo. Sir, thank you po. Ingat po. Brother, sabi mo sa tropa, ha. Thank you. Thank you sa assistance, ha. Snappy. Let's go. Thank you. Ano oras trabaho mo? Alas 5 na sir, pero okay lang yan. Okay. Kita na kita. Parating na ako. Sige, hintayin na lang. Thank you sir. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa Pasay. Labas ng Naiya Terminal 1. Naiya Terminal 1.
At ito pong ating kapatid na si Brother Mohammed Ibrahim. Yes, bro. Yes, Ay husband nitong ating kapatid na Pinay. At base po sa documents noong 2024, na-hold na yung ating kapatid na si Mohammed. Yes, bro. Dahil nasa blacklist siya. Nasa blacklist, ibig sabihin, mayroong document siguro na kailangang makomply. And according to his wife, siya ay nag-aral sa Pilipinas. Yes, bro. Mga more or less ilang, how many years? 3 taon po. 3 taon. Kita mo, ang galing mag-Tagalog. No? And itong June 17, Yes, bro. bumalik siya sa Pilipinas. Na-hold siya ng Bureau of Immigration. And ngayon ay 20, kaya 17, 18, 19, 20. Kung bakit sila ay katabi ko ngayon, itong kanyang misis, yung kanyang wife, ay pabalik-balik sa Bureau of Immigration. Yes, bro. Walang malinaw na advice kung ano ang kanilang gagawin. Kaya ang ginawa po natin with Brother Matt and other staff, pumunta tayo sa Terminal 1 sa Philippine Airlines para alamin ano ang status nitong ating kapatid na si Mohammed. At napag-alaman natin doon pala sa holding room, walang bed, walang maayos na facility. Para kang nasa isang open office lang, open office, tama? Yes, bro. At hindi maganda, hindi nakakatuwa. And pabuti na lamang, Brother Matt, Yes, bro. mayroon tayong kaibigan sa Bureau of Immigration. Agad-agad nating naitawag ito. Hindi naman natin binaraso. Ang sabi natin sa kanila, ano ba ang status? Ano ba ang dapat nilang gawin? So, nakita nila sa files na sila ay may application, may mga resibo ng pinagbayaran, at yung kanilang application ay dated October 11, 2024. At ngayon ay June 20, 2025. Kaya hiniling natin sa Bureau of Immigration, especially sa Commissioner, na sana wag nang danasin ito ng iba. Bagamat itong ating kapatid na si Mohammed ay foreigner, tao pa rin siya. Ibig sabihin tao, dapat ay tinatrato siya ng tama sa pamamagitan ng pagproseso ng kanilang documents sa lalong madaling panahon. Hindi katulad nito, ilang months nang inabot, no? At itong ating kapatid na Pinay, pabalik-balik pa from La Union to Manila dahil wala naman siyang kamag-anak pala dito sa Metro Manila. Tama? So, ganun lamang. Ito po ay of course, sa tulong ng ating mga kaibigan sa airport, no? Hindi ko naman kilala, hindi ko na isa-isahin sila. Inilalabas natin itong video na to, one, para ipakiusap sa Bureau of Immigration na sana wag ganito. Pangalawang purpose, bakit inilabas natin to, ito ay pangalawa na sa ating inaksyonan na may problema sa Bureau of Immigration, na sana mabigyan ng atensyon itong mga ganitong problema, na iangat natin ang antas ng ating public service regardless kung foreigner or Filipino o Pilipina. Dapat ayusin natin ang serbisyo at huwag nang maulit pa. Kanina merong security area na hindi kami pwedeng mag-video. Siyempre, respeto sa authority, hindi kami nag-insist. Yes, bro. Kaya doon sa aming pag-uusap, doon sa proseso, ay wala kaming video. By the way, tama-tama, ang aking t-shirt ngayon
ay Real Service Advocates of the Philippines, hindi Road Safety Advocates of the Philippines. Binuo namin ang Real Service Advocates of the Philippines, RSAP, para hindi sasabihin ng iba, masyadong epal si Colonel Busita. Pati hindi problema ng motorista pinapakialaman. At sa ating mga kababayan na magkakaproblema na nangangailangan ng tulong, Yes, sir. basta legal, basta tama, kakampi po ninyo kami. Congratulations. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Congratulations.